Magandang araw everyone. Ayan ang mga bata nag-agawa na dito sa host kasi magdilig kami ng halaman dito sa aming garden, mga luya. Sinira ni Baka yung garden ko. Oh, ayan. Hinalukay ni Baka. Ay nako Baka ha. Ay nagagawa na. Sharing lang guys, sharing. Nabasa si Mia kasi diniligan din siya ni Yuri. Para tumubo din siya. Yan itong mga ampalaya na tinanim ko tinanim namin dito last month yata yun, malaki na. Kaso yung isa dito naputol ko kahapon kasi naglinis ako dito kahapon ng mga madre cacao dito. Naputol ko, hindi ko na malaya, naputol ko pala tong isang ampalaya, sayang, malaki na sana siya. Ayan, mga ampalaya. Atsyal, may tinanim din kaming atsyal dyan. Andyan mga kangkong at saluyot, may tinanim kami ni Atablo. Dito mga pechay, hindi pa tumubo. Nag-spread kami ng buto ng pechay dyan ulit. Kasi yung unang pechay na tinanim namin, palagi siyang naulanan. Kasi nga mga last month, laging maulan dito. So, lagi siyang nauulanan. Wala, hindi siya tumubo na siguro na anod. Yung mga bata o gusto din talaga nilang dilig-dilig. Careful kuya, sharing lang. So, dito may dalawang garden kami guys. Yung open na garden doon sa labas. Meron mga papaya doon, meron mga sili, saging, mga kamote, sayute nandun din. Meron din kaming tumutubo ngayon doon na singkamas. Dito naman sa close namin na garden yung mga dito may ampalaya, mga basil, mga herbs, mga dill, and then may luya. Yan. Sili. Merong atsyal si Mia, basang-basa na. Mia, you're so wet. Girl! What happened? Naligo ka din ha. So, ayan, dito ang passion fruit. Marami na kayong nakuha na passion fruit, guys. Mga ginawa naming juice. Masarap siya i-juice. Lagyan ng honey. Very healthy. Rich in vitamin C. And, yung mga bata din, gusto nila kinakain to directly. Pati na yung mga Russian na bata dito. Marami kaming nakuha na dito. Then, tas dito sa kapitbahay namin, marami ding mga passion fruit na tumutubo ngayon dito. Na namunga. Eto, may dalawa akong tinanim. Yung isa, yung yellow pag nahinog. Yung isa naman dyan, yun yung parang purple or mapula-pula siya pag nahinog. Yung skin niya, kulay ng ano niya. So, ito pala dito yung anong tawag nito. Hindi ko alam anong tawag sa kahoy na to. Kung alam nyo, i-comment nyo ang pangalan. Basta wild to siya na kahoy. Tumutubo to mo ng maraming tumutubo na ganito sa aming barangay. Dito sa Dawin actually. Marami ako nakita na ganito sa Dawin. And ano siya, nung una naming paglinis dito sa aming lupa is marami to siya dito tumubo. Tas hindi ko alam na maganda pala ang bulaklak ng kahoy na to. Nakita ko lang dun sa may daanan na laging dinadaanan namin. Nakita ko, uy, ang ganda pala ng bulaklak ng kahoy na to. And, so kaya, sinabi ko sa aming caretaker sa kapitbahay namin na naglilinis dito, wag mo nang putulin to pag tumubo ulit kasi maganda pala to kahoy na to. Maganda ang bulaklak. And, nakakadagdag shades din siya dito sa aming area, diba? Ayan. May dalawa na dito. May tatlo dito, yung isa nandoon. May maliit na isa. May isa din doon na maliit. So ito lang ang pinakamalaki dito malapit sa kubo namin. 'Di ba? Maganda, yellow ang kulay ng bulaklak niya. Ang dami niyan dito sa aming aming town dito sa Dawin. Lalo na dito sa Baslay. Dami diyan sa may kalsada namin. And malaki na sana yung mga kahoy na yan kung hindi ko pinaputol ko kasi nung naglinis kami kasi akala ko ano lang siya, damo lang siya ba. Akala ko
hindi siya maganda na kahoy. Ang ganda pala siya. Pero meron kami mga tinirang mga kahoy dito, like ganyan. Diyan tumitira yung mga ibon, maraming ibon dyan. Minsan. And, yeah. Din doon, may malaking kahoy. Yung malapit sa kubo namin dyan, oh. Malaki na. So, yan lang mga bata nag-enjoy dito. Si Dimitri, may lesson siya sa Preply. Kaya nandun siya sa bahay, nag-study ng English sa Preply. Online siya. Kasi gusto niyang i-improve ang kanyang English. Ayan, may nahulog na niyog. Isang niyog. Pwede na to. Oh! Marami kaming niyog ngayon. Magpapakopra kami soon. Mga banana. Dito ka muna. Dito plano kong i-landscape ko ditong may mga bato. Lagyan ko ng mga magagandang bulaklak. Kagaya ng magandang... Meron din kaming magandang bulaklak dun. Yung mga vinca. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero lagi nyo yung nakikita sa vlogs namin. Ito. Kami naka-harvest na kami ng maraming saging na dito sa aming mga saging. Ito yung susunod na i-harvest namin. May dalawang bunga. Itong dalawang ng saging puno. And last month and last week nakapag-harvest din kami ng malaking saging. Marami. So, swimming pool ng bata maligo daw sila. Ito yung gusto kong mga bulaklak guys. Itong vinca, iba't iba ang kulay. Gusto ko siya itanim doon malapit sa aming fence area para mas maganda yung area namin, maraming bulaklak. Gusto ko kasi yung iba't ibang kulay ng bulaklak. And pinaka gusto ko ngayon dito is yung itong vinca kasi mahaba yung lifespan niya sa kanyang bulaklak. Matagal mamatay. And mabilis din siyang tumubo. Ayun, marami kaming seedlings dyan. Lilipat ko doon sa aming kapitbahay sa ibang part ng aming lupa. Diba? Maganda siya, oh. Gusto kong bumili ng iba't ibang kulay nito. Marami pang kulay nito, guys. Yung sa akin, ito lang yung light pink, dark pink. Pero meron pang pula nito. Meron din kakakumputi doon. Pero meron pang pula nito, purple. Bibili ako kasi wala ako nun. Or, pag nakahanap ako ng free na buto, maghihingi ako ng buto. Baka yung kapitbahay namin, mayroon pa sila. I think tapos na si Dimitri mag-lesson. Ang ganda ngayon dito, oh. Kasi kitang-kita ang Mount Talinis. Sayang hindi ko ma-zoom in to. Try nating i-zoom in ang aking ginagamit na camera is itong DJI Action Pro 5. Pwede siyang i-zoom in pero until 2. Until 2 lang, ganyan lang, oh. Hindi kagaya sa iPhone na camera, pwede siyang i-zoom in until 5 times. Pero okay na rin, oh. Akala ko kasi hindi pwedeng i-zoom in tong camera na to. Pwede pala. Ang gusto ko lang din sa camera na to is, pwede siyang pang underwater. Ito yung ginagamit namin. Kumuha ng mga underwater shots pag nagda-diving, free diving, scuba diving kami. Yun ang mga bata nag-enjoy na dito sa garden. Naglaro sa mga kinating namin, mga damo ba na nakat. Pinalinisan namin to nung nakarang araw dito. Pinamawer. Kaso nasira na naman yung namin, mower or ano tawag doon, mower, tawag nila mower. Mower pa, I think mower yan, basta grass cutter. Si Mia, oh. Mia, you will grow and grow na kasi nadiligan ka na din. Ayan, Mia. For ano yan? For immune system. Pangpalakas ng immune system. Lala na, parang mainit na. Alas 8 na siguro ngayon. Mainit na. You wanna ligo there in your pool? Kuya, na. You have water na there sa pool.
Banlaw ra kay dagan mong sabot. Butang. Gawin natin yung organic fertilizer. Good. Meron na tayong organic, tapos lagyan natin ng mga vegetable fruit, na mga balat and eggs, balat ng itlog. Baka! Yun si Baka. Hi. What did you do to my garden, ha? Sinira mo yung garden ko, ha? Nakita ko yung garden ko. I think ikaw yun. Kasi ikaw lang, walang ibang sumisira ng garden ko dito. Ikaw lang. 'Di ba? Ha? Yes? Yun. Meron kaming patula dito pero hindi maganda yung tubo niya. Kulang sa nutrients to. Pero nilagyan namin nung nakarang araw ng fertilizer, organic fertilizer. Ano lang? Nahihilog dito lang, balay lang. Ayun, may malaki na daw dito, sabi ni Tebre. Asa? 2 kilo. Oy, ayun, meron na pala siyang bunga. Pero ba't ang liit ng ano niya? 'Di ba ibang klase na patula to? Ganitong klase na patula. Nabili ko tong buto nito sa Robinsons Supermarket. Ganitong klase pala siya. Hindi ko pa na-try ang ganitong patula, guys. Try natin kung kalasa ba talaga siya ng ordinaryong patula lang. Yung kapitbahay namin dito, meron silang tinatawag nilang Bisaya na ampalaya, yung maliliit ang bunga. Maganda yun kasi gamot daw yun, pati dahon nun masarap ilagay sa munggo. Gamot daw ang gano'n na ampalaya, maliliit yung bunga. And mas masarap yun kaysa ganito. Ito malalaki ang bunga nito, itong ampalaya na tinanim namin dito, malalaki ang bunga nito. Hybrid na. Hihingi ako ng buto sa kanila yung maliliit na ampalaya. Mas mapait daw yun pero mas marami ang vitamins. Nag-away na ang dalawa. Kuya, enough na. Enough watering your baby sister. Muha na pod. Gusto ni Mia dito maglaro sa damo. Yung mga damo na mga dry na, nilalagay namin dito sa garden. Kasi maganda din yan pang fertilizer. Ito din may ganitong puno, anong tawag nito? May ganitong kahoy puno dito na maganda siya, nagandahan ako. Wild lang to, hindi ko alam anong pangalan. Hindi ko na rin pinaputol para lumaki siya. Pwede siyang gawing lagyan ng Christmas lights pag nag-Christmas kasi lumalaki to hanggang ganyan mataas. And pwede siyang palibutan ng Christmas lights. Kasi may nakita ako doon sa likod ng aming bahay na malaki na ganyan. Naisipan ko, maganda pa lang yung lagyan ng Christmas lights, no? Pag Christmas na. So, ayan, hindi ko pinaputol. Malaki na sana yan, kaso lagi naming pinuputol pag nag-mower kami dito. Pag naglinis yung caretaker namin. Ngayon, hindi ko pinaputol sa kanya. Ayan, lumaki-laki na siya. Tala na guys! Let's go everyone! Ang mga bata ayaw nang umalis dyan. Laging mainit dito ngayon guys sa amin. Ilang araw na. Ay actually mga third day na to na mainit siguro. Kasi nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, halos everyday na umuulan dito. Ngayon mainit ulit. Ayan si Baka. gusto din ni Baka ang mainit kasi pag palaging umuulan nilalamig siya. Pero si Marshall naman, pag ganitong mainit, nasa bahay, loob lang ng bahay si Marshall o nasa ilalim ng aming bahay kasi naiinitan si Marshall. Kasi yung fur niya, napakakapal. Long coat kasi si Marshall na German Shepherd. So, gusto niya pag umuulan at malamig ang panahon. Pwede din pang winter si Marshall. Pag umuulan naman dito, nagpa-fog, sobrang malamig din dito.
sometimes 19 degrees at night. So, yun ang gustong mga klima ni Marshall. Yun ang gusto niya. Weather pag umuulan, nagfa-fog. Let's go na. Nabasa na naman ang bata. Kakabihis ko lang sa kanya. Nabasa na naman siya. Ride. Here lang oh. Ride sa dili lang. Ride your car. Okay. Kuya, you want to swim in the pool? Okay. Your inflatable pool? There, oh! Lakaw na! Go inside! Kuya, what? What's going? What happened? You're very wet na. Let's go na kay masik ikaw. Cold. Tala na, magbihis na. Magbihis na ang baby. Baka masik pa ang baby. Beep, 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 beep. Kuya, let's play catch. Let's go play catch. Wala na akong energy. I'm 34 years old. But my back is like 60. 60-year-old. Whew. Mainit din kasi ngayon. Let's go na. Go inside na. Lang. Mia girl, lang. Tawag namin kay Mia, lang. Palang. Lang is short for langga. Langga is like deer. Yeah, deer. Palangga. Deer or love. No, love is yeah, I think deer. Dearest. Hey, no, not the cactus. May cactus dito. Ba't nandito to? Dapat dun to sa ano, sa fence na side. Masakit to, Mia. Tago ka dyan, tago. Tago ka dyan, cactus. Si Dimitri nag-set up ng tent dito. Ayan, oh. Baka may ahas na to dito kasi matagal na to dito. Hindi niya kinuha. Nag-tent siya dito. So, diba, pwedeng mag-camping dito sa amin. Kasi may tent. Sinong gustong mag-camping sa amin? Pwede kayong mag-tent dito. Uy, baka may ahas na to. Mga ilang linggo na to dito. Ay! Meron ba? Wala. So far naman, guys. Oh, wow. Yan pala ang setup ni Dimitri dito nung nakaraang linggo tent siya. Sara natin ulit. Baka bahayan to ng ahas dito. Pero so far naman po wala pa kami nakitang ahas dito sa amin. Almost 4 years na kami dito. So far wala pa kami nakitang ahas dito sa aming property. Doon sa labas, dyan sa labas sa may kawayan, yung mga kapitbahay namin nakakita ng ahas daw. Pero dito sa amin naman wala. Almost 4 years na kami dito. Meron kaming mga langka dito, guys. Pero ganyan siya. Ngayon una, na-rotten siya kaagad. Kailangan siguro niyang ipasok sa sako para di siya kainin ng insekto yun. Sira-sira na. Ay, sira. Ano tawag dyan? Baby, let's go na lang. Maligo na ta lang.
Let's go, ligo na lang. Let's go lang. Let's ligo lang, girl. Maligo na ang bata. Dito. Napaka-fresh dito. Sa ilalim ng langka at niyog. Fresh. Malamig ang hangin. Pero dyan sa ilalim ng araw, of course, mainit. Pero pag sa loob ng bahay naman namin, malamig din. Fresh din ang hangin. Baka. Come here. Kausapin natin si Baka. In Russian, English, and Bisaya. Baka, come here. Dayla po. Baka. Lijat. Si Dimitri lang yata ang naiintindihan niya in Russian. Lijat, dayla po. Baka, dayla po. Baka. Hindi niya ako maintindihan. Hindi niya maintindihan ang Russian ko. Okay, time to ligo. Ang upuan ni Mia. Buko na nahulog. Cute girl. Okay, maligo na. Magbihis na tayo. Bihis na. Kasi mainit na. Wala nga na maliguan, magbihis. Uy, sleepy na ikaw. Sleepy na ang bata, oh. Ligo and then sleep. Kasi na mag-breakfast. Maaga kami nagising, nag-breakfast kami. Si Yuri hindi pa nag-breakfast. Take off your shoes! Dirty na ulit ang shoes. Take it up! Na Diyos, very good nang inga nga bata. Yan, magaling. Mag-practice si Kuya Yuri magsulat na kanyang pangalan. Too much. Only blue to blue only. Not this blue. It's another line already. From this blue to this blue. Okay? Mag-practice si Yuri. Walang pasok ngayon, so practice. Mag-write ng pangalan. Okay, check ni mama mamaya. Baby sis. Ayan si baby sis. Sulat-sulat din siya. Scribble. Nice na sis. That's a good exercise for your hand. Para pag mag-school, mag-go ka na sa school sis, you will already learn how to hold your pencil. See the example. Always check my example. You're too far. Your R is very far from the U. Here and the lowercase u, R, I, O, N. Sige na, continue your homework. Continue learning your Mama, practice writing your name. Mama. Sige na. Irisa na base. Irisa ninyo. Nasayop na ninyo. Diba? This is already good, but you have to write it smaller. And your Y is perfect. That's very good. See? Now R. R here, next to the U. Where is your... Kahapon, nag-practice si Yuri mag-write ng numbers. Ayun ang numbers niya. Asang number? This, very good, Anna. You're getting better at it. You're getting better at writing numbers. Ayun ang numbers ni Yuri. What is that? Number. Sige, name na. I. And then point here. Small. Oh. Pretty.
And then N. Oh, not so far. You always put next to the O. Not so. Yeah, you wrote Urion. Next M. Next time this should be at the red. Okay, like that mine. Like that mine. Only here at the red. Yay, continue. You're getting better at this. Continue. It's okay to make mistakes. You can just make it better next time. Ooh, that's not letter P. That's P. That's number 9. Look at my P. P. What's this? I'm done with gentle parenting. Now, time for Filipino mama parenting. Sulat. P. That's the P. P. Oh, very good. Next to O is V. Urion. That's your name. That's Urion M. Stepanov. Ayan na ang sulat ni Yuri. Oh. Yan ang example ko yung sa taas. Ito yung sa kanya. Nakakasulat na siya ng pangalan niya. Alam na niya. Alam niya, pero minsan dito sa bahay, pag ako yung nagtuturo, ayaw niya makinig. Pero sa school naman, nakikinig naman siya sa kanyang teacher. Natatakot siya sa kanyang teacher siguro. Or parang mas na-inspired siya doon kasi mas maraming bata din doon ang nagsusulat. Dito siya lang. Yan. Yan na ang natapos niya. Everyday, nag-practice kami ng magpa-practice kami ngayon ng letters, letters, and then numbers 1 to 10, yung pangalan niya. And then, meron din ako ditong nabili from Lazada na tracing, pang tracing. So, yun, marami na siyang natapos dito sa tracing. So, sinubukan ko na walang magsulat siya ng walang, walang ganito na trace. Gusto ko siya lang ang magsulat. O, kaya naman niya. So, alam na niya, kaya na niya magsulat without, ganito, na i-trace. Kailangan i-trace. Kasi sa nursery nila to natutunan tong ganito, tracing. Gusto ko magsulat siya lang. Kaya lang, minsan, dito sa bahay, ayaw niya makinig sa akin kasi gustong manood ng TV, gustong mag-games. Binibigyan ko naman siya ng time na mag-games, manood ng TV. Pero gusto ko din na mag-practice siyang magsulat everyday. Dapat balance. Pinapalaro ko din siya sa labas. Ayoko na parang nag-games lang siya dito sa loob ng bahay, nanood lang ng TV. Pupunta din naman siya doon sa kapitbahay, naglalaro doon sa mga batang Russian doon sa kubo. Or sa mga anak nila nakikipaglaro siya. Yan, kaya naman yan sumulat ng pangalan niya. Perfect niya yan pag nag-practice siya everyday. But you already know how to write without tracing. So you continue that. You're very good at tracing na. So I think you really don't need this tracing anymore. You have to start writing by yourself without tracing, okay? You are capable, Yuri. You are capable of doing. See, you even finished this one line here. So you start again. Next line. There are 4 lines. What's next? Lowercase I. 1 line here. Finally, natapos din. After 1 million years later, natapos din. Oh, alert nag-Nintendo ka. Nag-Nintendo ka agad ang bata. Punta siya sa kanya. Sa kubo. Paglaro. Ayan na. Buti na lang natapos niya itong isang page. Masakit na daw ang kamay niya. Kawawa naman. Yan ang sulat ni Yuri. Buti naman at natapos nitong isang page. Yummy. Passion fruit. Na-wake up na ang baby girl from her nap. Maasim. Crunchy. La. What's that? It's a bug. Magluto tayo ng saging.
Papa, you want passion fruit soda? Passion fruit soda. Try it. Passion fruit soda. Yummy? Yeah. Good. I made this passion fruit soda with Sprite and fresh passion fruit. You can also just add soda water and then honey and passion fruit para mas healthy. Pero wala kaming soda water ngayon. Sprite lang meron kami. Yeah. Yummy. Nagluto ako ng saging dito. Tapos mag-iinit kami ng beef steak. Meron kaming leftover na beef steak. I-microwave lang ni nato kay pwede raman i-microwave. May buhok. Nagluto kami ng leftover na beef steak. Tapos meron kaming munggo kasi nagluto ako ng munggo kahapon. Yun lang ang lunch. Bababa kami ni Dimitri kasi magpapamassage kami. Mama and Papa's pumper day. Let's go! Uy, ang init. Kalikabok ng ating sasakyan. Ang init ngayon. Grabe, ang init ngayong araw. Sa bahay lang ang mga kids. Si Ate Abloy ang magbabantay sa kanila. Pababa lang kami. Ayun si Linlin. Linlin, what are you doing there? Parang papunta si Linlin somewhere. Mainit talaga ngayon, oh. Kahit dito. Lalo na ngayon sa baba, sa town namin. For sure, sobrang init doon ngayon. So, how much the massage here? In the center? I don't know. You didn't ask? What if it's 1,000? On the resort. So, it's in resort? On the resorts. Wow, wow, wow. Super init dito. Nandito na kami sa baba. Uy, hindi ako makarinig. Something sa tenga ko kasi galing kami dun sa taas. Yung elevation. Ano yung area namin. Yung sa bahay namin, mga 500 plus above sea level. 500 meters. Yeah, more. Almost 600 actually. Ayun. So, every time bumababa kami, yung tenga namin parang hindi na makarinig. But you have to equalize lang para makarinig ka. You can blow your nose and it will fix your ears na. Same with when you are swimming, diving underwater. You have to equalize para hindi pumutok yung I tenga just do mo. like that. Or you can do like this. It's enough. Same with airplane also when you fly. It's not so strong like underwater. It's not so strong like underwater. Underwater is really strong. Underwater already not enough. This. You have to blow. What do you call this equalization technique? Frenzel? I forgot. Pero natutunan namin yan sa aming freediving school sa nung nag-aral kami ng freediving sa Vietnam and sa Mindoro. Natutunan namin yung iba't ibang equalization. Dati pag naliligo kami ng dagat, nag-dive underwater, akala ko hindi na kailangan mag-equalize. So kailangan pala yun kasi delikado yun pag hindi ka nag-equalize. Lalo na pag nag-diving ka, scuba diving kasi masumisisip ka dun sa malalim. Delikado, puputok yung tenga mo, hindi ka na makarinig. Masisira yung eardrums mo. So natutunan na ko yun lahat sa nung nag-freediving na kami sa Vietnam. Speaking of freediving and scuba diving, hindi na kami nakapag-freediving and scuba diving. Nag-scuba diving kami last time nung nandito si Eugene, yung kaibigan namin. Nasa New Zealand pa kasi siya ngayon. Siguro sa next visit niya dito mag-scuba diving and mag-freediving kami. But I wanna go scuba diving. Let's go. You and me, let's go. Scuba diving kasi nandito tayo sa Darwin, one of the best scuba diving spot in the Philippines.
refresher course na naman kami. So dito dumaan kami sa may automotive shop guys kasi kailangan namin na ipaayos yung ano namin wheels. Yung isa lang pala, wheel lang. Kailangan mag-change siguro or baka may butas kasi flat siya kahapon nung bumaba kami dito. Yan, super init talaga dito ngayon. Ito yung binibilhan namin ng groceries guys. Oh, itong Caralex. Ano to, bagong grocery store namin dito. Kaka-open lang nito. Actually, I think last year lang pala nag-open sila last year. Pero bago lang to, hindi to ayan, Caralex. Dito kami nag-go-grocery. Si Yuri, pag after school, dito siya nagpapabili siya dito ng ice cream. Baka natinik to. May tinik. Ayun. May tinik siya dyan. Ah! Oh my gosh. What? Unsa na, kuya? Lansang? Lansang, pero wala ito. Ah, ano siya? Pako, may pako. What was it? Nail. Nail? A nail. Okay na, ayos na. So, where are we going next? Kailangan namin bumili ng flour. Ng harina kasi gusto magpabili ng harina yung Russians dun sa kubo. Kailangan nila ng harina. Gagawa sila ng bread. Usually kinakain nila guys bread. Nasanay na sila sa Russia na bread yung kinakain nila. Wow! Ba't ang daming plastic dito ngayon? Daming plastic dito ngayon. Ang dumi. Dito kami bibili ng harina. Tag 28 per kilo daw. Nakabili na sila dito last time. Eh, pila ning harina? No. Pila ni harina kilo? Pila kilo harina? Ah, asa ng 28 ilang gingo na? Daw kuno tag 28. Debe. Wala na 28. Oy, sagad lang. Nothing for 28. Not for 28. Pila to? 30 to? 42. Ah, 42. 42? Maybe it was half. 28, not 1 kilo. 42, 1 kilo. Okay. So, 2 kilo, 30 kilo. 2 ka kilo. Asa na putos? Ano 42? 2 ka kilo. Bili din kami ng rice kasi nagpadala din sila ng pera for rice. Kumakain din kasi sila ng rice minsan. 1 kilo daw na rice yung gusto nila. Ito yung bibilihin namin. Gusto ko to yung itong hapunika. Masarap to. Isa ane and upat ane. So dito kami bumibili minsan sa tindahan na to. Grocery store dito sa may Darwin. Ang init. Gusto kong uminom ng malamig. Okay. Finally, punta na kami sa massage. Ang dami pa naming dinaanan before makapag-massage, makapag-relax. Before makapag-pamper. Ha? Ah, we need to buy more? Ah, we still need to buy more something. Some veggies. Nalimos na green. Ha? 300. Dili na kayo fresh. Gayelo na. Ano daw, bubig? Timbang daw. Tag 300 ang kilo ng green na grapes. Bilhan ko ang mga bata. Price is 25. For this, it's 48.
buy chicken, but maybe when we go back. Yeah. You want chicken? It's in front. Like anything. Alright, we're here. Lim Spa. Nice entrance. Oh, they have soap here, organic soap. Tropicana, Snadin Lustre soap. Persian coconut oil. Just mineral oil. Yeah. Mineral oil, Or okay. coconut oil with water. With flour. Ooh. So warm. It's really so bright with super night. Okay, time for massage. See you later, guys. Relax, relax muna kami. So, alright, tapos na kami magpa-massage. How's the massage? Good. Good, yeah. I'm too relaxed. Yeah, I even almost fall asleep for all this time. 1 hour, yeah? It was 1 hour. No, 1 cup. 1.5? Ah, 1.5 hour pala yun. Ay, grabe, ang init! Ang init ng sasakyan namin. Dito namin pinarking sa may kalsada na. Agay, ang init. Oh my gosh. Oh my gosh. We're back, Joggies! Ayun ang baby girl at kuya. Kuya! Your t-shirt is